Please like, comment, share, and subscribe, and don't forget to hit the notification bell. EPP4, Industrial Arts, aralin, ang pagleletra, pabuo ng linya at pagguhit. Sa pagtatapos ng araling ito ang mga mag-aaral ay inaasahang, natutukoy ang mga uri ng letra. Nabubuo ang iba't ibang linya at guhit. Nagagamit ang alphabet of line sa pagbuo ng linya, guhit at pagal letra. Isulat kung tama o mali ang mga sumusunod na pangungusap. 1. Ang sistemang English ay ginagamit ng matatanda sa panunukat noon. 2. Ang sukat na 24 na pulgada ay katumbas na 5 piye. 3. Ang 50 sentimetro ay may katumbas na sukat na 5 desimetro. 4. Ang 2,000 metro ay katumbas ng 5 kilometro. 5. Ang 9 na piye ay katumbas ang 9 na yarda. 6. Tape measure gamit na panukat ng mananahi sa paggawa ng damit. 7. Protractor ang ginagamit sa pagsusukat sa paggawa ng linya sa drawing at iba pang maliliit na gawain na nangangailangan ng sukat. 8. Iskwalang asero ay yari sa kahoy na ang haba ay umaabot ng 6 na piye at panukat ng mahahabang bagay. 9. Ruler ang ginagamit sa pagsusukat sa malalaki at malalapad na gilid ng isang bagay. 10. Ang meter stick ay ginagamit ng mananahi sa pagsusukat para sa paggawa ng pattern at kapag nagpuputol ng tela. Alin sa sumusunod na mga disenyo ang nakakahalinang pagmasdan? Alin naman ang pinakasimpleng estilo ng pagsulat? Mga halimbawa ng letra, Gothic, ang pinakasimpleng uri ng letra na ginagamit sa mga ordinaryong disenyo. Ito ang uring pinakagamitin, dahil ito ay simple, walang palamuti o dekorasyon, at ang mga bahagi ay magkakatulad ang kapal. Ito ang halimbawa ng alpabetong ginamitan ng palamuting Gothic. Sunod ay ang Roman, ito ay may pinakamakapal na bahagi ng letra. Ito ay ginagawang kahawig sa mga sulating Europeo. Ito ang halimbawa ng alpabeto na may palamuting Roman. Sunod ay ang palamuting script. Noong unang panahon, ito ay ginagamit na pagleletra sa kanlurang Europa. Ito rin ay ginagamit sa pagleletra ng Aleman, na kung minsan ito ay tinatawag na Old English. Halimbawa ng alpabetong may palamuting script. Ang palamuting text. Ito ang mga letrang may pinakamaraming palamuti. Ginagamit ito sa mga sertipiko at diploma.
Halimbawa ng mga letrang may palamuting text. Ang mga alpabeto ng linya, linyang panggilid o borderline. Ang pinakamakapal o pinakaitim na guhit. Linyang nakikita o visible line. Linyang nakikita ang bahagi ng inilaalarawang bagay. Linyang di nakikita o invisible line. Linyang nagpapakita ng natatakpang bahagi ng inilaalarawang bagay. Linyang panggitna o center line. Linyang nagpapakita ng axis o gitnang mga hugis symmetrical tulad ng washer, gear at rematse. Linyang papasudlong o extension line. Linyang nagpapakita ng pagkakatapat ng mga tanawin at hangganan ng mga sukat ng inilaalarawang bagay. Linyang panukat o dimension line. Linyang nagpapakita ng kapal, lapad at haba ng larawan. Linyang pantukoy o reference line. Linyang tumutukoy ng isang bahagi ng inilaalarawang bagay. Linyang panturo o leader line. Linyang nagpapakita ng sukat o bahagi ng isang bagay. Linyang pamutol o break line. Linyang nagpapakita ng pinaikling bahagi ng isang mahabang bagay na inilalarawan. Linyang pambahagi o section line. Linyang magaan na pantay-pantay ang agwat na ginagamit upang maipakita ang bahagi ng larawang nagpapahayag ng epekto ng isang pamantayan. Basahin ang sitwasyon at sagutan ang katanungang nakapaloob dito. Kung ang linyang invisible o pang di nakikita ay binubuo ng 50 linyang maliliit. Ilang maliliit na linya ang maaari mong mabuo kung kalahati lamang ang gagawin mo dito? Anong uri ng palamuting letra ang ginagamit sa mga sumusunod na mga salita? Diploma, airport, in-memory, hospital, calendar. Isulat ang salita na may salungguhit sa patlang ayon sa uri ng letra na nasa loob ng parenthesis. Ang pamilya ko. Masayang-masaya ang pamilya Cruz na namamasyal sa salungguhit, parke, Gothic, na punong-puno ng bulaklak, paru-paro at insekto sa may salungguhit, botanical garden. Text, bumili ng ice cream ang mga bata sa salungguhit, cherry ice cream, script, na may iba't ibang kulay habang naglalakad-lakad sila sa parke. Ito ay nakaugalian na nilang gawin tuwing linggo pagkatapos magsimba sa salungguhit St. Raphael Parish Church, Roman. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood.